Mapagpalang araw. Ako si Sir Carl, ang inyong guro para sa paksang Ang Simula ng Rome. Para sa mga layunin, una, natutukoy sa mapa ng Europa ang lokasyon ng bansang Italy at ang ilog Tiber na naging daan sa pag-usbong nito. Pangalawa, nagpapaliwanag ang mayamang kasaysayan ng kabias ng Rome na nagsimula sa kapatagan ng Latium. At pangatlo, nagpapahayag ang pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng Rome sa pag-unlad ng pandaigdigang kamalayan. Halina at samahan ako na pakinggan ang sumusunod na video. Rome rises from the Lazio region in the central west of Italy. Cradled between the Apennine Mountains and the Tyrrhenian Sea, the city of seven hills is home to almost 3 million people. According to legend, Rome was founded by twin brothers Romulus and Remus 700 years before the birth of Jesus Christ. And it was here, on Palatine Hill, that the foundations for the city were laid. A city that would soon become Caput Mundi, the capital of the world. Below the birthplace of Rome lays the Roman Forum, the Foro Romano. Filled with temples, monuments, and markets, the Forum was the center of public life in ancient Rome and the most celebrated meeting place in the world. When the Roman Empire fell in the 5th century, the Forum was reduced to a cow pasture. Ah, desolazione! But the 8 columns of the Temple of Saturn and the Arch of Septimius refused to crumble. In the 17th century, young European travelers came to Rome searching for the roots of Western civilization. This hunger for Rome's antiquities led to their preservation, and still the travelers come from all corners of the globe. Surviving earthquakes and centuries of stone thieves, the Colosseum remains the most enduring symbol of ancient Rome. Across 4 centuries, tens of thousands of gladiators, slaves, and Christians died in a blaze of glory or martyrdom. On the nearby Arch of Constantine, an inscription bears the words, "Inspired by the Divine." The Pantheon was a place to worship all the gods, from Juno, the god of fertility, to Mars, the god of war. Step beneath the domed central oculus and stand in the same divine light that has bathed emperors, gladiators, merchants and travelers for almost 2 millennia. Once a stadium, today Piazza Navona is one of Europe's great squares. The thundering crowds and chariots have long faded, replaced by a trio of fountains, Baroque architectures, artists, and the aroma of Rome's best coffee. No Roman holiday is complete without making a wish at the Trevi fountain. Toss 1 coin into the Trevi and one day you will return to Rome. Toss 2 coins and you will fall in love with a Roman. If you're not looking for love, relax on the steps with a gelato. Rome is a city of elegant bridges too. Ponte Sant'Angelo was built by the Emperor Hadrian in the 2nd century as part of the grand entranceway to his mausoleum. Rome may no longer be the capital of the world, but it has long been the center of Christianity. Today, modern pilgrims continue to cross the river, guided by the bridge's angel as they make their way to one of the world's great squares, Piazza San Pietro, St. Peter's Square. And here stands the world's largest church,
St. Peter's Basilica. Filled with masterpieces by Bernini, Giotto, and Raphael, St. Peter's crowning glory is her dome, designed by the brightest star of the Renaissance, Michelangelo. From the dome, look down upon the Holy Square, where two colonnades reach out like open arms, welcoming the faithful who gather in their thousands to receive blessing from the Pope. As the sun sets on Rome, head to the island sanctuary of Isola Tiberina. Let the rushing waters of the river Tiber soothe your senses and enjoy traditional Roman recipes that have been perfected by generations of Italian grandmothers. This is just an appetizer, an aperitivo of what awaits in the Eternal City. To really taste all of Rome's treasures can take a lifetime, but be warned, it only takes a moment for Rome to forever conquer your heart. Matapos ang ating panonood ng video patungkol sa kabias ng Rome, atin pang mas palalimin ang ating pagkakaunawa sa kabias ng ito. Simulan natin sa lokasyon. Nasaan nga ba ang kabias ng Rome? Ito ay nasa bansang Italy o Italia sa Tagalog. Ang Italy ay nasa tabi ng mga bansang Spain, France, Switzerland, Austria, at iba pa. Ang Italy ay isang bansa na matatagpuan sa kanlurang Europe. Ito ay nagmula sa salitang Latin na Italus. At ito ay isang peninsulang nakausli sa dagat, sa Mediterranean at isang hugis bola. Mahalaga ring maraman ang Latium pag pinag-usapan ang lokasyon ng kabias ng Rome. Ano nga ba ang Latium? Ang Latium ay isang mahalagang kapatagan kung saan umusbong ang kabias ng Rome. Para sa katanungan, ano ang kaugnayan ng heograpiya sa pag-usbong ng Rome bilang isang matatag na lungsod? Kung ang sagot mo ay dahil ito sa ilog Tiber, hindi ka nagkakamali. Ang ilog na Tiber ay ang ilog na dumadaloy sa Latium at karatig bansa ng Italy sa Mediterranean Sea. Dahil dito, ito ang nagbigay o nagsilbing daan para sa kalakalan at kaunlaran ng kabias ng Rome. Ang Rome ay isang maliit na bayan at naging isang pinakamakapangyarihang imperyo sa kasaysayan ng daigdig. Ang kapital nito ay tinatawag na Caput Mundi, na ang ibig sabihin ay capital of the world. Noong una, sinasabi ng mga citizen o mamamayan ng Roma ang civis Romanus sum, na ang ibig sabihin ay ako ay isang residente ng Roma. Alamin naman natin ang maiksing alamat ng Rome. Ang Rome ay nagsimula sa panggagahasa ni Mars kay Rhea Silvia. Dahil sa pangyayaring iyon, nagkaroon ito ng bungang mga supling. Ang mga supling ay pinaniniwalaang pinalaki ng isang lobo. Paglipas ng panahon, ang dalawang kambal ang naging susi sa pagtatayo ng kabias ng Rome. Itinatawag
Itinatag ng dalawang kambal na sina Romulus at Remus ang Roma. Ito ay naganap noong Abril 23, 758 BCE. Pagdako naman tayo sa pagsakop ng mga Etruscans. Bunga ng pagsakop nila, tutunan ng mga Romans mula sa mga Etruscans ang literatura, sining at arkitektura. Pati ang pagtatayo ng mga gutsaling may arko ay nagmula rin sa mga Etruscans. Kasama na rin ang pagtatayo ng mga aqueduct. Pagtatanim ng ubas na ginagawang alak at pagluluto ng mga pagkaing may pasta. Gumawa rin sila ng mga sandata. Natutunan nila makipagkalakalan. Kasama rin nilang natutunan ang paggawa ng mga sandata at gamit para sa paglalakbay sa dagat. Para naman sa paglalapat, ito ang inyong pangkalahatang gawain. Lumikha ng postcard tungkol sa kontribusyon ng kabias ng Rome at kahalagahan nito sa kasalukuyan. Matapos ang 5 minuto, magkakaroon ng presentasyon ang bawat pangkat tungkol sa kanilang postcards. Ang inyong gagawing postcards ay may susunding format. Ito ay naglalaman ng larawan, impormasyon, at kahalagahan sa kasalukuyang panahon. Ang mga postcards ay magkakaroon ng mga batayan, gaya ng nilalaman, presentasyon, operasyon, at ng oras. At sa huli, meron akong inihandang 10 katanungan. Ang 10 katanungan na ito ay susukat sa inyong mga natutunan sa paksang ating tinalakay. Maaari niyong i-pause ang bidyong ito upang magkaroon ng sapat na oras upang sagutin ang 10 katanungan na ito. Binabati kita. Sa wakas, ating natapos ang paksang Ang Simula ng Rome. Nawa ay maraming natutunan at mabaon ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Muli, salamat, padayon palagi, mahal tayo ng Diyos.